Good morning, good afternoon, good evening, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this precious moment, and we are one. We are now on diary entry number 889. Jesus, you have given me to know and understand in what a soul's greatness consists, not in great deeds, but in great love. Love has its source, and it confers greatness on all our deeds. Although our actions are small and ordinary in themselves, because of love, they become great and powerful before God. Jesus, ipinaalam mo sa akin at pinaunawa kung ano ang nilalaman ng isang dakilang kaluluwa. Hindi sa malalaking gawa, kundi sa dakilang pag-ibig. May halaga ang pag-ibig at nagbibigay ito ng kadakilaan sa lahat ng ating mga gawa. Bagamat maliliit at pangkaraniwan ng ating mga gawa, nang dahil sa pag-ibig, nagiging dakila at makapangyarihan ito sa harap ng Diyos. Hindi daw masusukat ang kadakilaan ng isang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga pambihirang mga gawa. May mga saints tayo na ordinary lang mga ginawa, no? Pero dahil punong-puno ng pagmamahal, napakalaki ng naging contribution nila, no? Take for example, Saint Therese of the Little Flower. Ordinaryo lang. Ordinaryong mga bagay lang ang ginawa, pero nakita ng mga tao yung kadakilaan ng kanyang puso at ng kanyang mga gawa. Meron naman tayo mga malalaking philanthropist, halimbawa, no? Malalaki yung mga ginawa nila, no? Pero hindi naging ganun kasing dakila kasi may mga, halimbawa, yung malalaking corporations, no? Malalaking mga negosyo. Malalaki yung allotment nila for corporate social responsibility, pero pag inaral mo kung bakit ganun, self-serving, di ba? Ginagawa nila yung mga bagay na yun for promotion. I remember when I was working with tobacco control, yung isa dun sa mga hirap na hirap kaming baliin, yung ginagawa ng big tobacco companies. Malalaki yan. In fact, the tobacco companies, isa yan sa mga biggest grosser, no, sa sales and sa profit and income. Ang laki talaga ng kinikita niyan. But yung product nila is not contributing to the health, good health of the people, no? At napatunayan yan sa mahabang panahon na yung sigarilyo ay nakamamatay, masama sa ating katawan, no? Pero nung umpisa, hindi kinikilala yan. Akala na wala lang. No? But over the years, we're able to prove of its harmful effects. And one of our battles, kahit noon pa when I was with them, itong tobacco company, I will not mention ang kumpanyang ito. Alam niyo naman na kung ano yung mga companies na yan. Pero alam niyo ba na isa yan sa pinakamalaki ang allotment for charity work. So parang ganito, halimbawa, panahon ng Yolanda, laki talaga ng contribution yan, millions. Because they have the funds. Ang laki nga kasi ng kita nila. Tingnan niyo yung mga tindahan. Pag yan ang inalis mo sa tinda nila, reklamo yan kasi sa yan sa nagpapalakas ng tinda nila. In fact, when my mother was alive, no, may tindahan yan, sari-sari store. Hirap na hirap akong ipaalis sa kanya yung
sigarilyo. Sabi ko, nanay, nagtatrabaho ko for tobacco control. Tapos kayo ang nag-ano niyan, ano, po-promote. Dahil pang mga ano niyan, promotion sa ano, social media, and even before, no, nung sa TV, kita niyo yan. Malaki talaga ang budget nila. Pero, pag tiningnan mo, bakit namin tinututulan yung charitable works nila? Kasi, the works that I have been doing, tumutulong sila, yes, that's true. Pero, it was actually, the effort is actually an effort to promote the product. Kita niyo yun? So, gumagawa sila ng mga ganong bagay. Hindi para, not for the sole intention of helping people, but for the intention of even uh, ballooning or para mas palubuhin pa ang kanilang kita. So, imagine niyo no, ang baho ng sigarilyo. Pero pag naglunsad yan ng mga corporal works, no? Sa atin, ang tahog pala natin, corporal works. Pero hindi corporal work yung kanila, no? It's a plain charity work. Pag silang nag-launch ng mga housing programs, ang bango-bango nila kahit na ang produkto nila ang baho, no? Figuratively speaking, syempre, it is dangerous to the health, no? Pero pag nag-launch sila ng mga programang ganyan, talagang ano yan, sila yung para silang Diyos na sinasamba talaga sa mga communities. Hindi, ang hirap mong sabihin na hindi po maganda yan. Yung parang nagbigay ng mansanas kay Eva. Sige, kagatin mo yan, masarap yan. No? Pero pagkagat mo, mamamatay ka rin. So that is how the tobacco companies work. So, great indeeds yun, ano? Malalaki ang mga gawa. But, is there love? So, pag-isipin natin, hindi yan great love, no? Kasi, if you really would like to help people, unang-una, you will protect the welfare of the people. At isa sa gagawin mo, syempre, yung clean living, clean source of income. If your income comes from something that is harmful. Halimbawa, drugs, no? Mind you, drug lords are also one of the contributors, one of the big contributors kahit sa mga simbahan. Nagdo-donate yung mga yan. And the church, hindi nila alam na dirty money yung kanilang natatanggap. Kasi syempre, drug lord, hindi naman yan. Syempre, ano yan, ano? Mafia, ganyan. Hindi mo kilala kung sino talaga. So, saan ang galing yung pera? Galing sa marumi. So pag binigay sa iyo yan, marumi, pag kinain mo, marumi, do you think the people who will be eating the food that you donate, if your money comes from dirty origin, no, marumi rin ang kakainin nila. And it will not be advantageous to the soul. No? Hindi ito makakatulong sa soul ng mga tao. Bagkus, take for example, sigarilyo, lalo nilang tatangkilikin ang sigarilyo. No, napakabuti pala ng tobacco companies kasi nagbibigay ng ganito sa atin. So, we have to think well, no? Kailangan pag-isipan natin mabuti kung ano yung para saan yung ginagawa natin. No? Kaya, sabi nga sa Bible, di ba, huwag ipaalam sa kabilang kamay yung ginagawa ng isang kamay. Ibig sabihin lang, when you do something, huwag mo nang i-propagate, I do this, I do that. No? Kasi kapag ipinangalandakan mo yung ginagawa mo, nababawasan na yung merit mo in heaven. Kasi dito pa lang sa lupa, ginamit mo na no, yung merit that you are supposed to receive because of what you have been doing. No? Yung ginagawa mo sa lupa, may merit yan, yung mga magaganda. No? Pero dahil pinropagate mo na, in-expose mo na, uh,
ipinangalandakan mo pa, no? Ay ako, nagbibigay ako ng ganito, ganyan, ganyan, no? Nawala na yung merit mo in heaven. Kasi dito pa lang sa lupa, na-consume na because of the popularity you have gained. So, ano pa ba yung naghihintay sa'yo sa langit kung dito pa lang consumed na yung iyong merit? Whereas, if we are doing small things, halimbawa, no, tumutulong tayo sa may sakit, pinagdadasal natin, napakalit na bagay niyan, ano? Hindi nga yan makakapagod sa atin. No? If we offer one chaplet a day for a soul, simpleng bagay yan, malit na bagay, no? Pero, because you are helping a soul out of something that is not good, no? Inaalis mo sila doon sa lugar kung saan magpapahirap ito sa kanila. Inaalis mo sila sa isang lugar upang sila'y maligtas because of your prayer, simple prayer. You have helped that soul. You have napalaya mo yung kaluluwang yun. Then that is great deed also because you have done a small deed but with great love. Kaya nagiging dakila din yung ginawa natin kahit simple lang. When we give something na small, parang yung balo, no? Yung parable na yon, isang balo nagbigay ng isang maliit na sentimo, isang maliit na barya. But because that is what that lady only had that time, yun lang yung meron siya. Sabi ni Jesus, sino ba ang mas nakagawa ng mas dakila? Yun bang balo na nagbigay ng isang sentimo o yung isang mayaman na nagbigay ng malaking pera? Pero pag tiningnan mo naman, yun naman ay sobra-sobra pa lang, no? Isang maliit na barya sa napakalaki niyang kita. So, ganun kadakila at ganun ka-powerful yung mga small things na ginagawa natin because we are doing great things. We are sacrificing every moment. Halimbawa, we are waking up early, no, habang ang marami ay sleeping comfortably in their air-conditioned room, no, habang napakasarap ng tulog nila sa malambot na kama. Tayo, bagamat natulog din sa malambot na kama, pero bumangon ng maaga upang manalangin at ipanalangin ng iba, then we had done a great simple deed, no? Great, dakila. Simple, pero dakila sapagkat malaking bagay ang ating nagawa. And that is where our power also comes from.